Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Tayo po'y magpapatuloy sa pangalawang o kalawang pito na kwento yung tao'y natubo sa Marinate. Shoutout sa Europe yung Santiago, Pauline, sabi ko ni Telepo Halad. So, itutuloy natin yung kwento ng buhay ni Raoy at ng kanyang buhay, karanasan at iba pa. So, ito na po at tayo na po yung mag-uumpisa. Sana ay tupuhan at subaybayan natin ang mga kwento ng buhay, buhay pag-ibig at buhay pag-asa. Dito lang kay Kuya Ed. So, tayo na yung magpapatuloy sa kwento nila Santiago. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo na po'y mag-uumpisa na isalaysay natin at ibahagi natin sa inyo ang kwento ng kababayan natin na si Raoul. Yung Kuya Ed, kung nalaman po na natiwalay ang magulang ang aking ama't ina, ay sobrang nasaktan ako dahil hindi ko matanggap yung sitwasyon ng aking dinaranas noon. Panganib pa naman ako sa magkakapatid. Kuya Ed, at kailangan ko maging matatag sa lahat ng oras at pagkakataon. Tumango po ako bilang isang panganay na hindi lang basta isang panganay, na bilang isang nakakatandang kapatid at bilang isang pangalawang magulang sa aming pamilya. Nagtatrabaho mo ng tatay ko na pa-extra sa construction worker kung saan carpentero. So, nag-resign na po Kuya Ed sa akong pinapasuhan sa factory. Naghanap ako ng isang trabaho na malapit sa aming tirahan para ganun pa man, mapantayan ko ang aking mga kapatid. Ang aking bunsong kapatid ay nag-aaral pa at ang sumunod naman sa akin ay patapos na ng high school. So, kailangan ko talaga Kuya Ed na makahanap ng maayos na trabaho para matustusan ko po yung pangangailangan ng mga kapatid. Mahirap man po bilang isang panganay, natugunan lahat ng pangangailangan ng aking mga kapatid. Bagamat hindi ko nainisip yun, na mas inisip ko na lang na kaya pong narating yung bagay na binigay sa akin ng Panginoon. Lumipas ang mga buwan po nakahanap naman ako ng trabaho. Trabaho ako sa isang factory din sa tahian ng mga damit. Sumasama naman ako ng sapat para sa aking mga kapatid at natutugunan ko ang mga pangangailangan nila sa kanilang pag-aaral. Kaya hindi ko muna inisip ang aking sarili. Bagamat kailangan ko talagang pagtuunan ng pansin ang aking mga kapatid. Nawalan na ako ng balita sa aking nanay. Sumula ay sa sabahan. Pero ang sabi ng kakilala namin, na umuwi na daw si mama at sumama doon sa kanya kinakasama ko lang. Hinayaan na lang namin Kuya Ed. Balang araw siguro na maiintindihan namin sa kung bakit niya nagawa. Hindi namin naman masisisi Kuya Ed yung mga nagawa ni mama dahil ay pagkukulang din naman ang aking ama. Kuya Ed, sobrang nalulungkot ako at sobrang nasaktan ako sa nangyari. Lumipas ang mga taon at buwan. Tumagal ako sa trabaho ng 3 taon Kuya Ed. Hanggang sa pinakilala ako isang babae. Tawagin niyo na lang sa pangalan Andrea. Si Andrea ay simpleng babae, palangiti, minsan na panatiro pa. Katabi ko siya sa isang makina sa tahiyan. Ang posisyon naman niya sa trabaho ay isang mananahin. Pagamat lagi ko siyang nasisilayan kapag
oras ng pahinga at 4 oras ng birthday. Madali ko naman siyang nakausap at nakabahis. Hanggang sa nakilala ko at naging kaibigan ko siya at naging malapit kami sa isa't isa, Kuya Ed.